Yo, what's up mga tropa, no? So kung nasa printing business ka at kung nakasali ka dito sa Serton Prints, alam mo na siguro kung ano yung nakikita mo dito sa screen ko, no? Sobrang daming ang na-scam neto, etong dami account na to, etong K-An Cruz. Sobrang dami niyang na-scam dahil yung mga bumibili sa kanya ay yung mga uto-uto. Sorry sa mga words, no? Pero sasabihin ko sa inyo, yung mga nag-avail dito kay K-An Cruz, napakamangmang nyo, napaka-uto-uto nyo. Para ba kayong mga first time bumili dyan sa online. At parang first time din kayong nag-Facebook, no? So, eto, no? Sorry sa mga masasakit na salita na masasabi ko sa inyo. Charge to experience nyo na lang yan. Sa lahat ng mga na-scam neto ni K-An Cruz kasi ang utak nyo, no? Medyo na-hype kayo sa inyong mga ginagawang bagay-bagay, no? Kaya hindi na kayo nakakapag-isip ng tama. Talagang nauto kayo dahil sa kamangmangan nyo, no? So, eto nga, bakit ko sinasabi kayong nauto kayo dahil sa kamangmangan nyo? Dahil etong account na to, no, dami account lang to, no. Kung mapapansin mo, meron lang siyang 46 na friends. At kung titignan mo, no, yung pagmumukha nitong nasa picture, napakatanda na niyan. Isipin mo, bago lang yung Facebook na yan, tapos makikipag-transaction ka. Tapos without knowing na hindi ka pa marunong tumingin ng photos, kung yung profile picture ba ay talagang original picture or ginrab na lang ng ginrab kung kani-kanino. So mga tropa, no, sa mga nanonood dito sa akin, tinuturuan ko kayo para hindi kayo maging mangmang. Yung isang profile picture, no, pagka kinlik nyo yan, pag medyo pixelated or yung hindi rin mapindot or parang naka-private, magtaka na kayo at wag na kayong makipag-deal sa mga ganyang account dahil yung mga picture niyan ay parang ginrab na lang yan ng ginrab kung kani-kanino. Kasi dito sa Facebook, pagka ginrab mo ng ginrab yung profile picture or yung photo, lalabo yan ng lalabo, no? At tignan mo, dito pa lang talaga sa Friends 46 pa lang. So bakit ka makikipag-transaction sa ganyan? So ang sistema kasi, base sa mga nakaalap ko na informasyon, ang nangyayari, etong scammer, talagang ang dami niyang mga product na tungkol sa printing, no? Tingin ko etong modus na to, no, meron talaga tong printing shop siguro, tapos siguro medyo merong pagkasindikatong minds. Kaya ang ginawa niya, pinagbibenta niya, mapopost niya yung mga product niya, naghahanap siya ng buyer, tapos once na merong kumagat sa post niya na sa halagang ganito, ganyan, susulat yung pangalan, ayan, no, parang legit check kung talagang hawak ba talaga nitong scammer yung mga product, which is etong Lerma Santiago na to, ito yung na-scam, no. So once na sinulat yung pangalan niya dyan, ibig sabihin nasa kamay talaga nung scammer yung mga produkto. Tapos meron pang naganap daw na pagka video call, no. So ganun na nga, kaya ganun na lang napaniwala yung mga na-scam na mga nauto. Sasabihin ko sa inyo, no, sa online, huwag kayong makipag-transact sa mga bago pa lang na account, no. Tapos syempre magbasa-basa rin kayo ng feedback tungkol sa tao na yon, kung putok ba sa buho yun, no. Ibig ko sabihin, yung bago pa lang na nagtinda sa online, hindi naman din porket sobrang dami ng friends ay legit. So ibig ko sabihin, no, alamin niyo yung mga galawan ng mga tao na yun. Halimbawa, etong K-An Cruz nga na to, halimbawa sobrang dami naman niya na friends, tapos bagong sibol lang siya, magtaka ka na din kung wala pang mga feedback sa kanya, no. Tapos kung mayroon naman mga feedback, i-check mo kung mga dami account din yung nagpi-feedback, no. May mga ganun din, no. Pero talagang masasabi ko sa inyo, wag na kayong maipag-transaction sa mga ganyang bagay dahil pwede naman kayong bumili niyan sa Lazada or sa Shopee. Tapos i-check nyo na lang talaga kung legit yung pinagbibilihan nyo na store. Sobra nyo kasing tinitipid yung pagbi-business nyo, no, na which is talagang may scam kayo dahil nga uto-uto kayo at kulang yung kaalaman nyo sa ganyan. Grabe naman. At eto masasabi ko sa inyo, no, previously din na nagtrabaho ako sa isang ganito, sa mga hindi nating masabing bangko-bangko yung pinagtrabahuhan ko, pero sikat din siyang payment center, pero nagagamit din sa mga scam, no, dahil under ako ng fraud investigator, no, isa akong fraud investigator
investigator, kaya alam ko yung mga ganito. Tapos ang masasabi ko sa inyo, wala na rin kayong magagawa dyan kahit ano pang gawin nyo, no? Kasi yung mga bangko-bangko, tsaka yung pinagtrabawan ko dati, no? Talagang parang wala silang mga pakialam na dyan sa mga ganyan, no? Na kahit na yung details ay nandun na, talagang patay mali siya lang yung mga hayop na yan, no? Pero kung talagang sikat ka, na celebrity, talagang kilalang kilala kang tao, tas marami kang pera, talagang ma-actionan yan. So alam nyo naman kung bakit ko nasasabi to, no? Nasa Pilipinas tayo, no? Grabe talaga kasi. Kaya sobrang daming scammer pa dito sa Pinas na ganito. Kasi hindi ina-actionan yan ng mga ng police or cybercrime or kung sino-sino mang talagang nag-handle talaga dito, no? Kasi nga nasasabi ko to dahil na-experience ko to, no? Nung pagtatrabaho ko, pagiging fraud investigator ko. Sobrang dami kong nahuhuli ng mga scammer na mga nakukuha ko yung mga details nila. Pero walang ginagawa din yung mga boss ko, no? Yung mga nag-handle sa akin. Walang ginagawa. Talagang sulat-sulat lang doon. Tapos yung account pinipreeze lang. Wala na nga din doon yung yung pera. Eto, sure na sure ako etong GoTime na to. Maaaring wala nang laman din yung account na to, no? At masasabi ko sa inyo, etong GoTime, talagang meron yung facial recognition, no? Magsi-selfie ka dyan, tapos ipapasa mo yung ID mo para magamit mo yung kanilang online banking. So etong account number na to, naka-verified dyan yung tunay na tao. Tapos nandyan din yung ID, nandyan yung selfie, at etong pangalan na to, fake yan. Kasi kahit anong ilagay mo na name dyan, basta tama yung account number mo, papasok yan. Eto, tatandaan nyo mga tropa, no? Kahit saang transaction online, kahit mali yung ilagay nyo sa account name, kahit XXX or ABC, kahit anong pangalan, papasok yan. Basta tama yung account number. Kaya etong K. Ann Cruz na to, 100% hindi eto yung pangalan ng scammer na yan. Tandaan nyo, no? Pero wala na rin talaga yung magagawa dyan unless talagang a-actionan kayo kung saang presinto kayo or kung saang cybercrime unit kayo mag-rereklamo. Pero malabo na kasi talagang ma-actionan tong mga ganito dahil dito sa Pilipinas tayo, walang, pag mga hindi nagkakapera yung mga kapulisan, parang hindi ina-actionan, no? Sorry talagang based on the experience lang din. Ayun, no, etong GoTime na to, ito ay isang online banking, no? Kahit na magreklamo kayo ng magreklamo dyan, wala ring gagawin yung GoTime na yan, no? Unless nga talaga na ikaw ay celebrity at kilalang tao at maraming pera, or unless actionan kayo kung saan kayong cybercrime unit talaga na magrereklamo, no? Talagang ganun talaga wala talaga kasi kung kukunin lang talaga yung details dito kay GoTime, sobrang dami pang mga prosesong gagawin dyan, no? Syempre, isa pa sa mga nagpahirap ngayon yung data privacy na yan, no? Hindi nyo basta-basta makukuha yung details dyan kay GoTime dahil nga sa Data Privacy Act na yan, na which is na kay GoTime talaga yung mga detalye na, kasi may facial recognition dyan, may picture-picture bago ka mag-register, may ID, at isa pa, no, sa mga online, kagaya na itong mga GCash, Paymaya, itong GoTime, Bayad Center, ayan, no, nakukuha nila yung MAC address ng cellphone mo. Nakukuha nila, pumapasok sa kanila yung mga MAC address ng cellphone mo. Kaya talagang imposibleng hindi ka ma-monitor or malaman kung saan kang lugar, no. Kasi halimbawa, meron ka talagang original na GCash na hindi mo ginagamit sa pang-scam, talagang kung susuyo din yung ganitong online banking, talagang matutuntun at matutuntun talaga. Kasi napakadali lang naman talagang matuntun tong mga scammer na ganito kung ina-actionan sa Pilipinas. Kaso hindi. Kaya ako nasabi yan, yung cellphone natin, meron niyang MAC address. Kagaya nga nito, yung GoTime, nandyan din yung MAC address ng cellphone nung pinanggamitan nung scammer, no? Halimbawa, yung GoTime na eto, scammer na to, ipagmamatch lang to kung merong etong scammer na to ay may account din sa GCash, no? Parang ipagmamatch din. Halimbawa sa GCash ay nandun yung original name nung scammer na to. Base sa na research natin ganina, etong scammer, ang pangalan daw talaga ay Chris
Christine ata kung hindi ako nagkakamali, no? May nagpost dito eh. Parang nahuli niya na may ibang account sa GCash, parang Christine yung pangalan. So ayun yung ibig kong sabihin, no? Kung yung GoTime at yung GCash ay parang magko-combine, maipagtutugma nila yung MAC address ng cellphone ng pinaggamitan, no? Pero sobrang labo nga na mangyari kasi nga sa Pilipinas hindi to pa nga pinapansin eh. Kasi kung pinapansin to, kung nakukulong kagad yung mga ganitong pangyayari, wala namang i-scam ng ganito. Sinasabi ko sa inyo, kaya charge to experience nyo na lang yan. Napakatinding experience to para sa mga na-scam ng mga, tingin ko naka 100k din tong mga to eh, no? Ito sabi dito, pumunta ng Camp Crame para makapag-request ng cybercrime investigation. Ayan, ganyan yung gawin nyo. So wala naman talaga kayong ibang magagawa kundi gawin nyo yan. Pero kung alam nyo naman, kung hindi kayo sikat dito sa Pilipinas, hindi yan actionan, matutulog yung kaso na gagawin ninyo, no? Yung mga ganyan-ganyan. Pero kung tutusin naman talaga, napakadali naman talagang i-track nito eh, no? Kapag nagtulungan lang talaga yung mga kapulisan, etong GoTime or kung saang-saan mang lupalop, no? Pero syempre, may mga batas-batas din at may mga balakid din dyan. May mga data privacy pa. Kaya hindi mo agad mahuhugot yung detalye neto sa GoTime. Pero wala, tingin ko wala na to, talagang matinding charge to experience na lang to. So ayun, masasabi ko sa inyo, bumili lang kayo sa mga legit na nagtitinda sa online Shopee, online Lazada, no? Ayan, tsaka i-check nyo yung mga, syempre, mga comment, feedback, no? Ay, nako. Yung iba, 23k yung na-scam. Ito, no? Tas 2,400. Yung isa, 5,000. Sobrang daming na-scam ngayon, no? Grabe kasi, ang hirap kasi sa mga nagbabalak mag-printing business ay hindi nagre-research, hindi nagbabasa-basa. At talagang nahahype lang. Kasi once na nahype ka sa isang bagay, no, hindi ka na nakakapag-isip ng tama dyan, no? Doon pa lang nga sa nakita mo na yung tao ay meron lang 39 friends. Ito, 39 friends pa nga lang siya kanina, no? So, hindi nyo na mariresearch etong account na to. Naka-deactivate na. Ito, tatandaan nyo, no? Sa account name, kahit ano ilagay nyo dyan, papasok yan. Basta tama etong account number. Hay nako. So, ayun, maligayang Pasko dito kay Kayan. Kung sino ka mang Poncio Pilato ka, digital naman na yung karma ngayon. Maaaring bukas baka may cancer ka na. Si Tropang Idol Rapi nga pala, no? Gusto ko lang munang i-shoutout si Tropang Idol Rapi. Sana gumaling ka na sa iyong karamdaman, no? Pinagdadasal ka namin, no? At sana hindi matindi yung pinagdadaanan mo dahil sa mga tao rin na mga na-exploit mo din, sa mga beginners din na mga nauto mo. So ayun lang, wala na ako masasabi dito dahil sa mga kabubuhan ng mga nagpauto din dito. Grabe, dun pa lang talaga sa friends pa lang na 39. Grabe, hindi na kayo nag-isip talaga. Wala na, halos paulit-ulit na lang tayo sa katangahan na to. Isang mga nai-scam lang neto yung mga mangmang, mga uto-uto, yung mga pinanganak pa kahapon, no? Kasi sabi pa dito, may nabasa rin ako dito, dagdag ko na lang din, yung isang na-scam ay gusto, siya na yung magpalalamove, tapos mabayaran na lang daw nung na-scam kapag dumating na yung lalamove dito kay Kayan. Pero etong si Kayan, etong fake na account na to, fake name, fake account, sabi nito, ayaw daw niya ng ganon kasi i-verify pa daw niya sa bangko yung pera kung pumasok na. So, sobrang tanga mo kung maniniwala ang i-verify pa sa bangko yung pera. Kasi etong GoTime na to, online banking to. Ewan ko kung may ano to pero sa pagkakaalam ko, sa kahit papano naman, ang tagal ko na rin sa naging as fraud investigator, no? Etong GoTime na to, ito ay online banking. Wala siyang parang physical na opisina. Kung meron man tong physical na opisina, yan siguro pinaka-headquarters lang nila, no? Paano mo i-verify sa GoTime yan Wala nga yan, online banking nga lang yan. Syempre, i-verify mo lang yan sa pamamagitan ng online application, yung online app. Napakabobo mo kung talaga
talagang naniwala ka ng ganun. Dun pa lang dapat hindi ka na nag-send ng pera na sinabi mo na ikaw ang magpapadala ng Lalamove tapos hindi na pala pumayag. Bobo ka rin eh, no? So, ayun, isipin nyo, once na makikipag-transact kayo, mas maganda nga na ganun, papuntahin nyo muna yung Lalamove dun sa location, tsaka kayo magbayad. Kasi kapag ka hindi pumayag ng ganun, ay mag-isip-isip ka na kung ano-ano pang sinasabi, no? Ayun, no? Sana dumagdag yung mga kaalaman ng mga na-scam at etong mga nauto na to ng mga mangmang. So, ayun lang, like, share, and subscribe. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka naman. Ugali nagkahaman, hirap maunawaan.